Dear Lady Love TV, Please love me, Doctor. Tunghayan na po natin ang ikalabinsiyam na bahagi. Pagsak ang balikat kong bumalik sa loob ng ospital. Nagbalik na nga si Maris pero bakit hindi niya ako pinuntahan? Anong ginagawa niya rito? Shit, ang sakit ng ulo ko kakaisip. Nakasalubong ko pa si Will na matamang nakadidig sa akin. Tinatanong kaagad ako nang makalapit na ako. Bro, nagkausap ba kayo? Umiling lang ako. Nakasakay na siya ng taxi nang makita ko siya. Puntahan mo sa kanila. Huwag ka na magsayang ng oras pa. Sige, pupuntahan ko na siya ngayon. Maglakad na sana ako papunta sa aking opisina na magring ang cellphone ko. Nakita kong si Dad ang tumatawag. Napapikit muna ako bago sinagot. Dad, walang gana kong sagot. Mark, umuwi ka dito mamaya. Utos ni Dad. Panigurado mag-uusisa siya tungkol sa nabasa niya sa magazine. Dad, kung tungkol ito sa nakalagay sa magazine, well, that's not true. Inunahan ko na siya. Alam kong ipipilit na naman niya ang gusto niya. Ano pa bang inaayawan mo sa kanya ha, Mark? Profesional, maganda, matalino. Si Christy inayawan mo rin. Sino bang gusto mo? Yung basta-basta lang babae? Dad, wala akong panahong makipagtalo sa'yo. At isa pa, she's back. At siya lang ang babaeng pakakasalan ko, wala nang iba. Sa inis ko, pinatay ko na yung tawag at napahilot na lang ako sa aking sentido. Nakalimutan kong nasa tapat pala kami ni Will ng nurse station. At nakatingin na pala sa akin ng ibang nurse. Umalis na kaagad ako at naglakad papunta sa aking opisina. Doc Will, totoo bang nagbalik na yung nagpamaligno kay Doc Mark? Masayang bunga ni Nurse Jean at nakapalumbabang nakatingin sa doktor. Yes, she's back. At hindi niya na kayo susungitan pa. Nakangisi niyang sagot. Mabuti naman para matigil na ang kahibangan ni Dr. Tricia kay Doc Mark. Sabay irap naman ito. Tumawa lang si Will at pagkuway dumating naman si Doc Cristobal at kinausap si Will. Good morning, Doc. Bati ng mga nurse na makalapit na ang doktor. Good morning din. Bati naman pabalik nito. Si Doc Mark? Tanong nito kay Will. Nasa opisina niya, Doc. Bakit po? May seminar kasi sa Cebu at siya ang naatasan kong ipadala at si Dr. Tricia. Natahimik naman silang bigla pati na ang mga nurse. Kailan po ba yan, Doc? Bukas ng umaga ang seminar at mamayang gabi dapat makaalis na sila. And it's a 1-week seminar. That's early. Gulat na saad ni Will na nanlaki ang mga mata. Yes, Doc Will. Pakisabi na lang kay Doc Mark. I'll go ahead. Pagkasabi noon ay umalis na rin ang doktor. Naku, kasama pa pala ang bruha. Naiinis na wika naman ni Nurse Yvette. Siguro siya lang din na nagsuggest na si Doc Mark ang isama. Biruin mo, 1 week siya masusolo. Si Nurse Jean naman na nagsalita habang nagsusulat sa lamesa. Mukhang postpone na naman ang pagpunta ni Doc Mark kay Marisa. Bulong ni Will sa kanyang sarili. Hey bro, bungad ni Will na makapasok na siya sa loob ng opisina niya. What? I'm busy. Habang inaayos niya ang mga folders niya sa lamesa na siya mang paglapit ni Will. Mukhang hindi ka matutuloy kila Maris. Nahinto naman si Mark at hinarap ang kanyang pinsan. Why? Ikaw ang pinapapunta ni Doc Cristobal sa Cebu for a 1-week seminar. Napamura naman si Mark at naupo sa kanyang upuan. And take note, kasama mo si Dr. Tricia doon. What? Lalo siyang napamura sa sinabi ni Will. Wala ka nang magagawa, bro. Mamaya ng gabi ang alis nyo. Oh fuck, sigurado kang 1 week? Mukha ba ako nagsisinungaling? Siguro pagbalik mo rito okay na ang lahat. May ibig sabihing tura ni Will. What do you mean? Takang tanong naman ni Mark. Secret? O siya, mag-empake ka na at aalis ka pa mamaya. Bye, lover boy. Mapang-asar na sabi nito kay Mark na ikinainis naman niya. Sa eroplano ay tahimik lamang si Mark at Tricia. Pag may tinatanong si Tricia ay saka lamang siya nito kinakausap. Nakapikit si Mark nang magsalita si Tricia. Nabalitaan kong bumalik na pala siya. Napamulat siyang bigla at tinitigan ang doktor. Yeah, walang emosyon niyang sagot. Hindi mo ba siya nakausap? Not yet. Dapat pupuntahan ko siya kanina kaso bigla naman akong pinatapon sa Cebu. May himig niyang inis at sumandal sa upuan. Tingin mo ba mahal ka pa niya? Kung mahal ka pa, di sana pinuntahan ka niya na pagka-uwi niya. It's none of your business. Masungit niyang sagot. Saka muling pumikit para hindi na siya muling kausapin pa ni Tricia. Nang makababa na sila ng eroplano, ay may sumundo sa kanilang staff ng hotel kung saan sila tutuloy ng 1 linggo. Wala pang kalahating oras ay nakarating na rin sila. Nasa elevator na sila ay panakanakan sinusulya pa ni Tricia si Mark, samantalang si Mark ay seryoso lang at walang imik. Magkatabi sila ng kwarto na inuupahan.
Papasok na sana si Mark nang tawagin siya ni Trisha. Doc Mark? Tiningnan naman siya ni Mark nang walang emosyon. What? Sabay na tayo bukas para sa seminar. Okay, sagot niya kay Trisha at sabay pasok na niya sa kanyang kwarto. Ipinatong niya lang ang kanyang bag sa sofa at nahiga na sa kanyang malaking kama. Nilagay niya ang kanyang isang braso sa noo at tahimik na nakatingin sa kabuuan ng kwarto. Maya-maya ay nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito sa bulsa ng pantalon niya at hindi na nag-atubiling tignan kung sino ang tumatawag. Sinagot niya na ang tawag na ganoon pa rin ang ayos niya. Hello? Tamad niyang sagot. Bro, mukhang pagod ah. Natatawang bungad ni Will sa kabilang linya. Ano naman ang kailangan mo? Pag gano'n ang bungad ni Will, alam niyang bibisitin na naman siya ng pinsan niya. Easy bro, may surprise lang ako sa iyo bukas. Napabuntong hininga naman si Mark at napabangon sa kanyang pagkahiga. Ano na namang kalokohan yan? Sigurado kang masasabi mo pa rin kalokohan to? Paniguradong papasalamatan mo ako bukas. Ewan ko lang kung magsungit ka pa ng ganyan. Sige na, matutulog na ako. Maaga pa ako bukas. Sabay baba na ni Mark ng kanyang cellphone. Alam niyang ginugood time lang naman siya ni Will at wala siya sa mood para makipagbiruan dito. Pumunta naman si Will sa bahay nila Maris para makausap ang dalaga. Si Nana Lucy ang nagbukas at pinasok naman niya ito. Pinaupo muna ni Nana Lucy si Will sa sofa at tinawag na si Maris sa kanyang kwarto. Doc Will? Tawag niya sa doktor na makalapit na siya at naupo sa pang-isahang upuan. Hi Maris, you look great ha. Mas lalo ka yatang gumaganda ngayon. Puri naman sa kanya ni Doc Will. Thank you. Nangingiti naman niyang sabi sa doktor. Isang taon ka rin nawala ah. Yumuko lang si Maris. Hindi niya kasi alam kung anong isasagot niya rito. Gustong-gusto na niyang tanungin sa kanya si Doc Mark. Kaso nahihiya naman siya. Dahil siya nang iwan sa doktor. Isang taon ding naging miserable si Mark. Nangunot naman ang noo ni Maris. Anong ibig mong sabihin? Simula nung umalis ka, hindi na siya naging normal. Lalo na noong matagal kang namalagi sa ibang bansa at sinabi mong may iba si Mark kaya hindi ka umuwi. Alam mo bang hanggang ngayon hindi pa rin niya maunawaan kung bakit mo nasabi yon? Seryosong nakatingin si Will kay Maris. Binabasa nito kung ano ang nasa isip niya. Yung time na sinugod ako sa ospital, yun din yung time na nagpunta ako kay Doc Mark. Saglit muna siyang natigilan at saka siya nagpatuloy. Narinig ko may kausap si Doc Mark sa telepono. Ang sabi pa nga niya, I love you and I miss you. Kaya ayun, doon ko naisip na mas mahal niya talaga yung dati niyang girlfriend. Tapos panakipbutas lang ako sa kanya. Malungkot na sabi ni Maris at nagbaba siya ng tingin dahil alam niyang babagsak na naman ang kanyang mga luha kapag tumingin pa siya kay Will. Talaga? Pero matagal na silang wala ni Christy Maris eh. Nakikipagbalikan si Christy pero ayaw ni Mark. Kasi nga, may mahal na siya at ikaw yon. Saka ikaw yung first. Hindi na naituloy ni Will ang kanyang sasabihin dahil mas gusto niyang si Mark ang magsabi nito sa kanya. Basta Maris, nasisiguro kung wala siyang ibang babae kundi ikaw lang. Sino yung sinabihan niya ng I love you and I miss you? Saglit na nag-isip si Will dahil wala naman siyang naririnig mula sa pinsan. At maya-maya bigla siyang naalala na ikinangiti naman niya. Bakit ka natatawa? Nagtatakang tanong ni Maris. Tumikhim muna si Will bago nagsalita para hindi na siya tuluyan pang matawa. So pinagseselosan mo pala yung future mother-in-law mo. Nakangising hinarap ni Maris na nababakas naman sa kanya ang pagkagulat. Ano? Ang natatandaan ko lang na sinasabihan niya ng ganun si tita, ang mama ni Mark at magiging future mother-in-law mo. Nanlaki ang mga mata ni Maris na nalaman niya mula kay Will. Sa loob ng isang taon, iniisip pa rin niya na niloko siya ni Mark at hindi man lamang niya ito tinanong tungkol dito. At naglagi pa siya sa ibang bansa para lang makalimutan ito. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Napatayo si Maris sa pagkakaupo. Oo naman, alam natin na napakasungit ni Mark at sobrang cold niya. Kahit kanino, pero hindi siya manloloko. I'm 100% sure. Yung nasa magazine, nahihiya niyang tanong sa doktor. Sa tingin mo ba ganun niya kabilis kakalimutan para makahanap ng iba? Kita ni Will ang pagtataka sa mukha ni Maris. Kung ano man ang nasa magazine, hindi totoo yon. Gawa-gawa lang yun ni Dr. Tricia dahil may gusto yun kay Mark. At sa mga oras na ito, magkasama sila ngayon sa Cebu. Ngumiti naman ito para asarin si Maris. What do you mean? May seminar si Mark doon ng 1 linggo. At 1 linggo yun na makakasama si Tricia. Malamang gagawa ng paraan si doktora para lang mapansin siya ni Mark. Sige ka, baka tuluyan kang makuha. At ma-develop 1 linggo rin yun, Maris. Pananakot naman ni Will. Kita niya kay Maris ang pag-iisip nito. Sumandal naman si Will sa couch at humalukip-kip at tinitigan niya ito habang nakatayo si Maris at nag-iisip.
Ano kayang ginagawa nila ngayon sa mga oras na to? Pangaasar pa ni Will kay Maris. Don't tell him magkasama sila sa isang kwarto. Napamulagat na tanong ni Maris. Naisipan namang lokohin niya ito. Maybe, siguro magkasama sila sa isang kwarto. Pero dalawa naman ang kama. Ayon nga lang baka gapangan ni Dr. Tricia si Doc Mark mo. Napapailing ba si Will nang sabihin niya iyon kay Maris? Nakikita naman niya rito ang pagkainis kaya lihim siyang napapangiti. So, what's the address? Gotcha, bulong ni Will sa kanyang isipan. Binigay naman ni Will ang pangalan ng hotel na tinutuluyan ni Mark sa Cebu at maya-maya nagpaalam na rin siya. Kaagad naman tinawagan ni Will si Mark bago nito paandarin ang kanyang kotse. Nangingiti na lamang siya pagkatapos niya kausapin si Mark. Ginagawa ko ito para sa sarili ko dahil ilang buwan akong iniistorbo nito, pati sex life ko napapabayaan ko na. Wika ni Will sa kanyang sarili. Naghahanda na ako ng dadalhin ko papuntang Cebu. Susundan ko si Doc Mark doon at kakausapin ko na siya. Pagkaalis si Doc Will ay nagpabuka agad ako ng flight papuntang Cebu. Alas 5 ng umaga ang pinili kong oras ng flight para maabutan ko pa siya. Dahil ang sabi ni Doc Will ay maaga raw ang umpisa ng seminar niya bukas. Habang nag-i-empake ako ay tahimik namang nakamasid sa akin si Leo at may kakaibang ngiti. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko at pinagmamasdan ng itsura ko. What? Nakataas pa ang isang kilay kung hinarap siya. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na. Umupo muna ako sa tabi niya. Mali ako nang iniisip sa kanya. Nagpadala ako sa kasinungalingan at takot na nalaman mula sa kanya. Lumapit naman sa akin si Leo at hinawakan ng isang kamay ko at marahang pinisil. Bax, wag mong pagdududahan ng pagmamahal niya. Kita mo naman diba, inhintay ka niya. Hindi ko pa naman siya kilala pero nasisiguro kung ikaw lang ang mahal niya. Kaya kung ano man ang hindi niyo pagkakaintindihan, dapat pinag-uusapan hindi pinagtataguan. Maswerte ako kasi nakilala ko si Leo. Alam kong pinadala siya sa akin ni John para kahit papaano, ay may kaibigan ako masasandalan sa oras ng kalungkutan. Salamat Leo ha. Anong Leo? It's Leia. Kita mo gabi na oh. Pagbibiro naman na yan ay ikinatawa naming pareho. Ayan Bax, mas maganda ka kapag nakangiti. Mas lalo ka pa siguro sasaya kapag naging okay na kayo ni Doc. Niyakap ko naman siya ng mahigpit. O sige na Bax, mag-beauty rest ka na para bukas kapag nakita ka niya, diretso kama. Namula naman ako sa kanyang sinabi at pinalo siya sa kanyang braso. Ouch naman, hindi ka naman mabiro. O sige na, mag-beauty rest ka na. Lumabas na rin si Leo ng kwarto ko at napaisip rin ako kung ano magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako. Galit kaya siya? Paano kung hindi niya ako kausapin? Napabuntong hininga ko at pabagsak na humiga sa aking kama. Sobrang kabang nararamdaman ko ngayon dahil magkikita ulit kami ni Doc Mark. Sobrang miss ko na talaga siya. Miss na miss ko na siya. Nakasakay na ako sa eroplano ay hindi pa rin ako mapakali. Sobrang kaba ko ngayon. Ang dami kong iniisip. Nag-text na lang ako kay kuya na aalis ako at pupuntahan si Doc Mark sa Cebu. Sinabi ko rin sa kanya ang totoo kung bakit ako bigla-biglang umalis. Gabing-gabi na rin kasi siya nakauwi kaya hindi ko na nagawang magpaalam sa kanya. Akala ko nung una ipapagalitan niya ako. Pero sinabihan niya ako na dapat pag uwi ko ay okay na raw kami. Napangiti naman ako sa sinabi ni kuya. Alas 7 na nang makababa ako ng eroplano. Nagmamadali akong tumawag ng taxi na maghahatid sa akin papuntang hotel kung saan tumutuloy si Doc Mark. Excited na ako makita siya. Namamawis ang palad ko sa sobrang kaba. Huminto na ang sinasakyan kong taxi sa tapat mismo ng hotel. Bumaba ako kaagad at tinungo ang front desk at tinanong ang room number ni Doc Mark. Ilang minuto na lang ay mag-uumpisa na ang seminar niya. Nasa tapat ako ng elevator at matagal pa ang pagbaba nito dahil nasa 27th floor pala ang kwarto ni Doc Mark. Ay nasa 15th floor kaya, hindi na ako nag-atubiling gamitin ang hagdan ng hotel. Mabilis akong umakyat para maabutan siya. Nasa 10th floor na ako at hinihingal na ako. 5 floor na lang at malapit na ako. Kaya naman nagpatuloy ako sa pag-akyat at sa wakas ay narating ko na rin ang mismong floor kaya lumabas na ako ng pinto. Inisa-isa kong tingnan ang numero sa labas ng pinto ng bawat kwarto para hanapin ang room number ni Doc Mark. Sa hindi kalayuan ay may lumabas na babae at sa katabi naman itong kwarto ay lumabas ang isang lalaki na naka-white long sleeve na tinupi nito hanggang siko, naka-black slacks at black shoes. Tinitigan ko muna ito, parang at hindi nga ako nagkamali. Si Doc Mark nga ang nakita ko. Nakita ko pa nakausap niya ang isang magandang babae. Ito siguro yung sinasabi nilang Dr. Tricia. Hinihingal pa ako dahil sa pagmamadali ko. Nakita ko pa ang lawak ng pagkakangiti ng babae. Pero si Doc Mark ay seryoso lamang na nakatingin sa kanya.
Shit, miss na miss ko na siya. Mas lalo pa siyang gumagwapo ngayon. Dahil sa kasiyahang muli ko siyang nasilayan, ay unti-unting pumatak ang mga luha ko. Nakita kong paalis na sila at pupunta na yata sa seminar, kaya hindi na ako nagdalawang isip pang tawagin siya. Wala akong pakialam kung may kasama pa siya o baka hindi niya ako pansinin o kausapin dahil sa pag-iwan ko sa kanya. I deserve the treatment kasi kasalanan ko naman. Hindi ko siya tinanong at basta na lamang hindi bumalik. Doc Mark? Sigaw ko na ikinalingon nilang dalawa. Nakita ko pa ang gulat sa kanya. Hindi siya makakibo. Dahan-dahan naman akong lumakad patungo sa kinaroroonan niya. Pero hinihingal na talaga ako at sapo ko ang aking dibdib kaya napahinto ako bigla. Oh fuck, Maris. What did you do? Rinig kong mura niya at nakita kong papalapit siya sa akin. Kumalabog bigla yung puso ko na unti-unti siyang lumapit. Hanggang ngayon ay iba pa rin ang epekto niya sa akin. At hindi pa rin nagbabago ang tibok ng puso ko. Ganitong ganito pa rin ang tibok nito simula nung una ko siyang makita. Nang makalapit na siya sa akin ay tinitigan niya ako. Nakita ko pa ang panggigilid ng luha niya. Medyo hinihingal pa rin ako. Napansin naman niya ito. Bakit hinihingal ka? Tumakbo ka ba? Di ba bawal sa'yo ang mapagod? Paano kung biglang, I'm sorry. Putol ko sa kanyang sasabihin at doon ako napaiyak at tinitigan siya. I'm sorry. Hindi ko gustong iwan ka. Sorry kasi nagkamali ako. Kung ayaw mo na ako makita o makausap okay lang. Kasi hindi niya na natapos ang sasabihin ko at bigla na lamang niya ako niyakap. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan ng aking buhok. Hindi ko na mapigilan ng humagulhol. Sobra ko siyang namiss. Namiss ko talaga ang mga yakap niya. Shh, huwag ka nang umiyak. Hindi mo alam kung gaano kita namiss. Alam kong babalik ka. Kumala siya ng pagkakayakap sa akin at hinarap ako. Pinunasan niya ang mga luha ko at hinalikan ako sa noo. Hindi ka galit? Galit ako dahil hindi ka kaagad bumalik. Alam mo bang muntik na akong masiraan ng bait kakaisip sa'yo at sinabi mong niloko kita. Nakonsensya naman ako sa kanyang sinabi. Napakagatlabi na lang ako at yumuko. Stop biting your lips, baka hindi ako makapagpigil at dito pa kita siilin ng halik. Napamulagat naman ako at seryoso siyang sinabi. Napalunok akong bigla. May dinukot siya sa kanyang bulsa at nakita kong card iyon ng kwarto. Inilagay niya ito sa aking palad. Hintayin mo ako sa kwarto. Mag-uusap tayo mamaya pagkatapos ng seminar ko. Ha? Napasigaw naman ako sa gulat. Bakit sa kwarto mo pa? Kukuha na lang ako ng kwarto ko. Gusto mo din doon? Doon na lang ako tumuloy sa kwarto mo? Nakangisin itong sabi. Nanatiling nakaawang ang labi ko sa gulat at hindi makapagsalita. Basta hintayin mo ako sa kwarto. Lumapit pa siya sa akin at bumulong. 1 taon kang nawala kaya paparusahan kita mamaya. Napasinghap ako ng bigla niyang halikan ang tenga ko. I miss you, babe. Hinawakan niya ang pisngi ko at tinitigan ng gwapo niyang mukha. Shit, ang gwapo. Ito na naman ang puso ko. Kala mo lagi nagmamadali sa pagtibok. Ilang sandali pa ay tinawag siya nung kasama niyang babae na si Dr. Tricia. At kita ko dito ang inis. Nakahalukip-kip pa ito. Hey, Doc Mark, we're late. Nakita ko pa itong umirap. Babe, hintayin mo ako ha. Huwag kang aalis, okay? Wala sa sarili akong tumango sa kanya. Dahil sa mukha niya lang ako nakatingin. Paano ba naman kasi sobrang gwapo niya? Kaya nadidistract ako. Don't worry, babe. Matititigan mo ulit ako mamaya. Makahulugan sabi niya. Mukhang mahahalata na naman niya ata ako. Hindi ako nakapagsalita kasi totoo naman. Bago siya tumalikod, ay pinatakan muna niya ako ng halik sa mga labi na ikinalaki ng aking mga mata. Napakurap-kurap naman ako at nakita ko pa. Nang umiti kaya naman lalong nagwala itong puso ko. Lumakad na siya sa akin palayo at nakita ko pa ang pagtaas ng kilay ni Dr. Tricia na ipinagkibit balikat ko na lang. Basta mamaya. Ako kasi hindi galit sa akin si Doc Mark. Masaya ako. Kinakabahan naman ako sa sinabi niya kanina, paparusahan. Anong ibig niyang sabihin? Napatutop na lang ako ng bibig sa naisip ko. Oh shit, hindi pa ako ready.